Wala siyang ideya na baka may taong hindi lang nanonood sa kanyang content, kundi minomonitor din ang bawat lugar na kanyang pinupuntahan. A few moments later. Ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay membro ng INC. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH. Paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Tinalakay natin noong nakaraang episode ang pagkapaslang sa vlogger na si Mima Alicia mga kapatid. At para malaman natin yung buong kwento kung paano siya napaslang at bakit nga nangyari ito, siguro panoorin natin itong video nating nakita. Sige. Kaya nang sumapit ang gabi ng July 16, 2026, normal pa rin ang kilos ni Mima. Lumabas siya kasama ang kaniyang mga kaibigan at nagpunta sa BGC. May mga video at posts na na-upload habang naroon sila. Wala siyang ideya na baka may taong hindi lang nanonood sa kanyang content, kundi minomonitor din ang bawat lugar na kanyang pinupuntahan. Habang nasa BGC, masaya lang si Mima Alicia kasama ang kanyang mga kaibigan. May kwentuhan, tawanan at ilang videos na na-upload sa social media. Sa mga nakakakita ng posts, mukhang ordinaryong lakad lang iyon at walang senyales na may nakaabang na panganib. Lumipas ang ilang oras bago sila nagpasyang umuwi. Kasama ni Mima ang kanyang live-in partner habang binabaybay nila ang daan pabalik sa North Caloocan. Tahimik ang biyahe at kaunti na lamang ang mga sasakyan dahil madaling araw na. Hindi nila napansin kung may motorsiklong sumusunod sa kanilang sasakyan. Hindi rin malinaw kung may taong naghihintay na malapit sa subdivision o kung sinundan sila mula sa ibang lugar. Bandang alas 3 ng madaling araw, nakarating sila sa Tierra Nova Subdivision. Palapit na sila sa inuupahang bahay nang may dalawang lalaking sakay ng motorsiklo na lumitaw sa madilim na bahagi ng kalsada. Ilang segundo lamang ang lumipas bago tuluyang nagbago ang tahimik na pag-uwi ng magpartner. Pagdating nila sa tapat ng inuupahang bahay, bumaba ang live-in partner ni Mima Alicia para buksan ang gate. Nasa loob pa ng sasakyan si Mima nang mabilis na lumapit ang motorsiklo. Ayon sa mga unang report, dalawang lalaki ang sakay nito. Huminto sila malapit sa magpartner at agad na nagpaputok. Sunod-sunod na putok ang narinig ng mga kapitbahay sa tahimik na bahagi ng subdivision. Tinamaan si Mima at bumagsak siya sa kalsada. Nasugatan din ang kanyang partner pero nanatili pa itong conscious kahit maraming tama. Ilang sandali lang ang itinagal ng pag-atake bago mabilis na tumakas ang dalawang lalaki sakay ng motorsiklo. Nang mawala ang tunog ng kanilang sasakyan, saka lamang lumabas ang mga kapitbahay. Isa sa kanila ang nakakita kay Mima na hindi na gumagalaw. Ayan, so napanood po ninyo yung mga series of events, baka nakalimutan na po ninyo, sa pagkamatay ni Mima Alicia mga kapatid. Panoorin naman natin ang pahayag ng PNP Caloocan spokesperson sa pagkamatay ng vlogger na si Mima Alicia. Heto, panoorin po natin. Na mga bandang 3:10 umaga, July 17, 2026. Itong ating biktima na si Alicia Lipata, 24 years old. Isa po siyang kilalang vlogger. At kasama ng kanyang partner, no, na si Nelboy News, 24 years old din po, ay dumating sa kanilang inuupahang tirahan dito sa North Caloocan. At pagkatapos po nilang pumarada dito sa kanilang harapan ng gate ng kanilang nirerentang bahay, ay bigla nilang po may dumapit
na 2 tao at nagbabaril itong si Alicia. Si Alicia ay nagtamo po ng tama sa temple at lumabas po ito sa kanyang right cheek. At siya rin po yung nagtamo ng tama sa chest, sa dibdib, sa right chest, at saka sa buttocks po niya. Samantalang na namatay na dead on the spot po ito. Samantalang si Nenboy ay naitakbo po sa Camarin Doctors Hospital. Siya po nakahingi po ng tulong sa kapitbahay at sa may-ari ng kanilang lupang tirahan upang ihatid po siya sa Camarin Doctors Hospital. Yung suspect po natin, 2 po sila. Yung isa po yung gunman po natin, ay naka denim pants at white long sleeve po. At doon makikita rin po natin na siya po ay may suot na pulang helmet. Samantalang yung pangalawang suspect po natin ay nakasuot po ng dark na pants, nakasapatos din po ito at puting t-shirt. At ito po ay nakasuot ng puting helmet. Bali yung nakasuot po ng puting helmet, siya po ang tumatayong rider po. Samantalang yung red na helmet po, pangalawang suspect po natin, siya po yung gunman po. Okay. Lumalabas sa initial na investigation natin, base po doon sa nagmamay-ari po ng nupahan po nilang bahay, ay 2 buwan pa lang po silang nakarenta po rito. Lumalabas doon sa technical investigation natin, naka-recover po tayo ng 7 basyo ng caliber 45, isang fired, deformed fired bullet po, nakuha po doon sa crime scene. Meron din po tayong nakuha isa pang deformed fired bullet doon sa loob ng sasakyan nung ito'y sinubject natin for trajectory examination. And during the autopsy po ay nakakuha po tayo ng isang slug sa biktimang si Alicia. So nasa sasakyan pa lang sila nung barilin, sir? Hindi ba nakakababa? Lumalapas po na si Ma'am Alicia po is nakababa na po sa sasakyan. Hindi po siya ang driver, nasa kanang bahagi po siya. Apo. Sa ngayon, katatapos po lang ng operasyon kahapon at nagre-recuperate po siya ngayon. Hinihintay na lang po natin siya maging responsive upang makapagbigay po siya ng informasyon sa atin upang ma-expedite po natin yung case. Napanood po natin ang pahayag ng spokesperson ng PNP Caloocan, mga kapatid. Ngunit, may magandang balita tungkol sa pagtugis sa salarin sa pagkamatay ni Mima Alicia. At itong 2 pumaslang kay Mima Alicia, yung riding in tandem di umano, ay inaresto, mga kapatid. Yung 2 suspect na ito na inaresto ay naibulgar ng PNP chief, mga kababayan. Hawak na po ng pulisya itong 2 suspect na ito at sila po ay nahuli, mga kababayan, sa Mabalacat, Pampanga noong July 23, 2026. At ayon po sa news na nakikita nyo ngayon sa screen ay sinampahan sila ng kasong murder, paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at RA 9516, mga kababayan. Ayan, kasi nga nahuli sa kanila ang 2 granada, isang caliber .45 pistol at isang 9mm pistol, mga kababayan. Siguro para malaman natin yung news, ito panoorin po natin ito. Halos 1 linggo mula nang masawi sa pamamarilang political vlogger na si Alicia Lipata o Mima Alicia, naaresto na ang riding in tandem na nasa likod ng krimen. Ayon sa PNP, sa Mabalacat, Pampanga nahuli ang gunman na si alias MS at rider na si alias JA.
Napag-alamang sangkot na sa iba't ibang krimen si alias MS. Nakumpiska mula sa kanila ang 2 granada at 2 baril na pinaniniwalaang ginamit mismo sa pagpatay sa vlogger. Bagamat hawak na ng mga pulis ang mga sospek, hindi pa rin malinaw ang motibo sa pamamaril. Inaalam pa kung personal ito o may kinalaman sa pagiging political vlogger ni Alicia. Kilalang taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos si Alicia. Pareho pa rin po tinitignan natin, madam. Could be related, but again, hindi pa po natin we cannot say with certainty kung ano po dito. So we're still open to both angles po. Patuloy rin daw ang investigasyon para malaman kung may iba pang kasabwat ang mga sospek. Una nang sinabi ng PNP na posibleng isang sindikato ang nasa likod ng pagpatay. We have received information that we cannot disclose yet as of now so as not to compromise yung ating pong ongoing operations as well as manhunt operations and investigation. So, but all I could say is based on that information, there were some other people involved. Nahaharap sa reklamong murder at illegal possession of firearms and explosive ang mga sospek. Ayon naman sa source ng News 5, inuwi na sa kanyang probinsya sa Samar ang labi ng biktima alas 11 pasado kagabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Ayan, so yan pong nangyari dyan. Nahuling 2 suspect na ito. Ang 2 suspect ay yung gunman ay si alias MS. At yung driver ng motor ay si JA. Ayan, so yung kasong isinampa, murder, tapos yung violation of Section 28 ng RA 10591 at violation ng 9516, mga kababayan. Nagtataka lang kasi ako doon sa nakikita nyo kanina yung picture, no? Sa mugshot nila, bakit nakatakip po ang mukha ng mga akusadong ito? Okay, sige. At napamabalitang nalaman na rin daw pati ang mastermind sa pagkamatay ni Mima Alicia. Yan po ay unang lumutang noong July 31, 2026 sa article ng ABS-CBN News itong couple tagged as alleged masterminds in killing of vlogger Mima Alicia. Ayon po sa pulisya, ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. ay patuloy po ang investigasyon at ang paghuhuli sa mga nasabing suspect, mga mastermind, mga kababayan. Ayon din dito, ika nga dito, it's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreements na nagsimula sa utang. Si Mima ang may utang, yung biktima, tapos pinautang niya, mga kababayan. According to Nartates, the alleged masterminds are a couple engaged in business. Ibig sabihin, mga businessman itong mga mastermind, mag-asawa po ito. At ayon din kay Nartates, as of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang ang makapagsasabi. Yan pong sabi ng PNP chief, mga kababayan. Ayon po sa investigasyon ng mga pulis, utang pala ang sanhi ng pagkamatay ni Mima Alicia. At base na rin sa article ng Inquirer.net, masterminds in vloggers slay identified, charged ni Jason Sigales. Ayon po dito, babasahin ko po ang quotation na nanggaling mismo sa bibig ni PNP Chief Nartates. Sabi dito, they have a personal grudge against Lipata. Si Mima Alicia yan na nagsimula sa utang. As of now, that is the motive. Si Mima ang may utang. Ayan. So, ibig sabihin, si Mima yung may utang talaga. At kung pagbabatayan ang mga naging malapit kay Mima Alicia ng mga vloggers, ano ba ang pagkakakilanlan ng mga mastermind? Tatanungin natin, mga kababayan, itong isa niyang kaibigan, ano? Actually, kung minsan, nahahagip ito ng aking feed, itong si Mike Cervera. O ano ba ang masasabi ni Mike Cervera sa kung sino ang mastermind sa pagkamatay ni Mima Alicia? O heto, baka magimbal kayo. Panoorin ninyo, mga kapatid. Mga kababayan, eto meron akong ipapanood sa inyo na mukhang dito sa huling video na ito ni Mima Alicia, mukhang may pahiwatig ho si Mima Alicia kung sino ho yung mga may kinalaman. Oo.
na ngayon ay pinag-iingatan na ho ng pulisya. Oo. At sa susunod na mga panahon ay makikita na natin sila. Nako, eto na. Wow, baka mamaya matakot kayo ha. Marami pa naman matatakutin sa inyo. Eto na mga kababayan, mukhang dito ho, malalaman natin ha. Mukhang na-vlog pa ni Mima. Parang sinasabi ni Mima rito tandaan nyo ito itong vlog ko na ito Oo, kung ako ay makitil, o kung ako ay mategi bambam. Ito, isa ito sa dapat ninyong tignan, parang ganon. Nako, panoorin natin mga kababayan Ito na ho. Pasok, Mima. Umalis ka na, baka ipaganon ka. Nako. Actually, Nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo? Ayan na mga kababayan. Ayan na. Ayan na. Sinabi ko na nga na walang katotohanan yung boss B nyo. Kayo talaga. Sinabi na nga, wala nga boss B. Wala yan. Propaganda yan. Ilang beses ko nang sinabi. Yung mga kumalat na mga konbo, yan po ay kagagawan ng kampo ng kung sino man yung gustong manligaw. Nakuha nyo? Ulitin natin Yung pong kumakalat na konbo na may boss B, yan po ay kagagawan ng mga tao na gustong manligaw na ayaw nilang matunton kung ano yung totoo. Kaya nga sabi nga natin kanina, para may clue kayo, ang pumaslang ngani ay, liwanagin natin maigi isipin nyo maigi, ang pumaslang o ang utak, ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay membro ng INC. Hindi ko sinabing ang pumatay kay Mima ay INC, mga INC. Hindi ho kundi membro sila ng INC. Kaya nga, ayon sa ating bubwit, nagtago pa raw sa kapilya. Kaya nahirapan sila na mahuli. Nakuha nyo mga kababayan? Ay, grabe naman itong sinabing ito ni Mike Cervera. Ang mastermind daw sa pagkamatay ni Mima Alicia ay miyembro pala ni Manalo. At saka, sabi niya, nagtangka pang magtago sa kapilya ng INC. Naku naman, grabe naman talaga ito. Ang pumaslang o ang utak, ang mastermind sa pagpatay kay Mima Alicia ay membro ng INC. Hindi ko sinabing ang pumatay kay Mima ay INC, mga INC. Hindi ho kundi membro sila ng INC. Kaya nga, ayon sa ating bubwit, nagtago pa raw sa kapilya. Kaya nahirapan sila na mahuli. Nakuha nyo mga kababayan? At ayon din sa article, ang sabi dito, cases have been filed. They are named. Napangalanan na po sila. We've unmasked them, but they are at large. Ibig sabihin, hinahanap pa rin sila. Mga kababayan, pinagahanap sila. Baka nagtago sa kapilya ng INC, Grabe naman ito, mga kababayan. Kaya, tama, konektado ito sa pagiging INC member nila. Ako naman. Kaya hihintayin na lang natin ang mga susunod na mga developments sa kasong ito, mga kababayan. Pero, naalala ko, yung isang INC member, grabe ang tindi ng sinabi niya, Sabi ni Jonald Humilla, sabi niya, deserve mo yan, Gaba. Grabe naman itong lalaking ito, Na miyembro po yan ni Manalo. Napakatindi naman ito, walang hiya talaga. Tapos, naalala ko, meron akong napanood sa TikTok, itong galing kay Just Florence, sabi dito, Mima Alicia, di pa cry emoticon, tapos sabi niya, for the serve. Ay, grabe, ang tindi naman ito. Itong Florence na ito, walang hiya ka, Nakakahiya yan, yung pagmumukha niya, ewan ko na lang, no comment na lang nga lang. Kaya itong dalawang ito, talagang lumalabag sa banal na kasulatan, Kawikaan 24:17. Ang sabi dito, huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kaniyang kapahamakan. Napakaliwanag.
huwag mong ikagalak ang kapahamakan ng isang tao ayon sa Biblia, mga kababayan ko. Kaya itong mga ugali ni Jonald Humilla tapos itong si Just Florence na ito na nasa TikTok na yung itsura niya parang ewan ko na lang, comment lang nga lang. Busted! Yan! Puro palpak, mga kababayan. Ano ba ang tawag mo sa mga taong natuwa pa sa pagkamatay ng isang tao na alam nating ito ang dasal nila noon pa man? O eto, panoorin natin. At lagi po nating tandaan, ang bagong Pilipino, hindi ipinagdarasal ang kamatayan ng kapwa. Ito ay gawain ng isang kulto. Gawain ng kampon ng kasamaan. Huwag po kayong magpa-register sa ganyang klaseng samahan. O di ba tama si Yusek Claire Castro? Kulto pong tawag dyan, mga kababayan. Kaya hanggang ngayon, patuloy po nating inaalala at kami po ay nakikiramay sa lahat ng mga naulila ni Mima Alicia, mga kapatid. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kababayan. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabor Nock. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Gabor Nock. At abangan nyo si Gabor Nock, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am